Maayong hapon! Happy weekend! Happy Saturday! Good afternoon everyone! Welcome sa ating another podcast. Kumusta kayo mga guys? Kumusta kayo? Nakakain na ba kayo? So, alauna ng October 7. So, magandang hapon. Ayan ulit. Dito naman tayo nakatingin at dito. Dahil dalawa yung camera natin dito, nakaharap. So, parang magulo. Saan ba pwede makatingin? Dito? Doon. So, good afternoon. Kumusta naman po kayo dyan sa inyong mga lugar, sa inyong mga kinatatayuan dyan, kinauupuan? Kakakain nyo lang ba? Busog na ba kayo? Nakapang tanghalian na ba kayo? Siyempre ako, bago umupo dito ay nakakain na. Busog na busog ng tubig. Good afternoon. Welcome sa ating 14 episode. Grabe, naka 14 episode na tayo. Please share. Paki-share sa atong live para daghan tag matabangan. Do share the good information para sa tanan. Malaya kayo mag-comment guys. Share and comment. Napaka-exciting ng topic natin ngayon. Dahil ito ay sa nabulol naman. Sa pamamagitan ng upgrade the legacy. Legacy must be upgrade. So ano nga ba itong mga legacy natin? Ito ba ay kayamanan? Ito ba ay company? Ito ba ay ano ba yung klaseng legacy na meron tayo? Ano yung legacy na meron yung family natin? O di ba? So ano yung mga sinusubukan na i-build ng ating family? So itong topic na ito, legacy must be upgrade. So ito ay hindi company, hindi about money. Mostly, kapag sinabing legacy, ay nandoon na yung company, nandoon na yung mga yaman, yung mga pera, kaperahan, yun. Kapag sinabing legacy, yun talaga ang maiisip mo. Kasi nga pamana, di ba? Building or upgrading a legacy, it is about may mga tao na sinusubukan nila na tulungan tayo. Yung gaya na lang ng parents natin. So, yung parents natin, meron silang pangarap. Meron silang pangarap sa atin. Ngunit, sa kabila ng lahat, sa kabila ng kahirapan, mas pinili nila na i-priority yung kanilang mga anak. Kahit wala silang pera, sinubukan nila na magsikap para matulungan yung kanilang mga anak para ma-build yung kanilang future. Ma-build yung kanilang kinabukasan, lalong-lalo na sa pag-aaral. 'Di ba? Yung mga magulang natin or pamilya natin na kahit wala silang money, wala silang pera, pero grabe yung pagsisikap nila, grabe yung sacrifice nila na gagawin ng lahat para makapagtapos ka lang. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakikinig dyan, mas maganda to sa'yo. At happy ako na nakikinig ka ngayon dahil ito na yung way na para maintindihan mo na kapag ikaw ay tinulungan, kahit sino mang tumulong sa'yo,
magulang mo ba yan, kapatid mo ba yan, o ibang tao, wag lang maging receiver. Hindi lang pwede na tanggap ka lang ng tanggap. Dapat kung may mga tao na tumutulong sa'yo kahit walang-wala sila, tapos tinutulungan ka, maging grateful ka doon, maging masaya ka, at gawin mo yon na kapital. Dahil yung mga tao na yon, tinuturuan ka nila kung paano tumulong din sa kapwa. Kaya ikaw, kung tinutulungan ka ng ibang tao, o ng mga tao o pamilya mo dyan, dapat tulungan mo rin yung sarili mo. Tulungan mo rin na i-improve yung sarili mo, na makamit mo yung pangarap mo na magkaroon ng purpose sa buhay, para sa oras na maraming mga tao na nangangailangan, nandyan ka. Ikaw naman yung tutulong. Hindi sapat yung tanggap ka lang ng tanggap. Yung tanggap ka lang ng tanggap ng mga tulong galing sa iyong pamilya, galing sa ibang tao, pero hanggang doon ka na lang. Nanatili ka lang doon dahil nakadepende ka na lang doon sa tulong ng ibang tao. Ayaw mo na magtrabaho. Naging ano ba yung lazy? Naging lazy ka na, naging tamad ka na dahil iniisip mo na may mga tao na tutulong sa'yo, kaya lahat-lahat ay iasa mo na lang sa kanila. Pero dapat mong bigyan ng meaning, dapat mong pahalagahan yung effort, yung sacrifice ng ibang tao na ibinigay sa'yo. Nakitaan ka nila ng potensyal. Nakita nila yung potensyal sa'yo na para gamitin mo yung meron sila. Gamitin mo yung yaman nila. Yung yaman nila, yung sacrifice. Guys, bihira lang yung mga tao na mag-sacrifice sa atin. Bihira lang yung mga tao na gagawin ng lahat para lang mabigyan tayo ng magandang future, magandang kinabukasan. Dahil yung ibinigay sa atin, yung mga tulong na ibinigay sa atin, hindi lang yun tayo, hindi lang yun ikaw ang makikinabang, yung magiging future family mo. Ini-improve ka nila, tinutulungan ka nila, ini-encourage ka nila para sa iyong family in the future, at magiging family noong family mo rin ng anak mo. Kaya kung ikaw ay tagatanggap lang ngayon, wag mong iasa na lang lahat. Wag mong maliitin yung sarili mo na ikaw ay tagatanggap lang. In fact, gawin mo yun na daan. Gawin mo yun na isang susi para marating mo yung gusto mo mangyari sa iyong buhay. Dahil yung iba nga dyan, karamihan nga dyan, gusto nila makarating, makuha yung mga gusto nila. Pero nag-iisa lang sila. Walang sumusuporta sa kanila. Walang pamilya na nag-sacrifice para sa kanila. Pero kahit mag-isa lang sila sa buhay, mag-isa lang sila na ginawa yung kanilang kinabukasan, pero hindi sila sumuko. Pero ikaw o tayo na merong kasama at willing na tulungan tayo, wag na natin sayangin. Wag natin sayangin yung kabaitan nila. Hindi sapat na tanggap lang ng tanggap. Dapat mayroon din tayong nabubuo para sa ating sarili. Meron tayong self-improvement, personal development. Dahil yung mga tulong na yun ay hindi sa atin. Hindi sa atin.
galing yun sa Panginoon. Ibinigay yun ng Panginoon na ginamit ang isang tao para ipadala sa iyo. Tinulungan ka para matuto ka mag-sacrifice, tumulong, magsikap para ikaw naman yung maging daan ng ibang tao na makatulong sa kanila, sa mga nangangailangan. Kaya kung meron mang mga tulong na ibinigay ng ibang tao, ay napakagandang legacy. Yun nga ang sinasabi ko sa title natin, Legacy Must Be Upgrade. Huwag natin sayangin yung sacrifice ng mga tao na tumulong sa atin. Dapat, kung tinutulungan tayo, dapat i-improve din natin yung sarili natin. Dahil, the more you work on yourself, the more you improve yourself, marami kang mga tao na matutulungan. At kapag ikaw ay nag-succeed, umangat, narating yung mga desire mo, purpose mo, ay napakalaking bagay na yon sa mga tao na tumulong sa iyo. Malaking impact din yon sa mga tao na maaari mong matulungan in the future. Kaya kung ikaw ay tumatanggap ng tulong dyan, pahalagahan mo. Huwag mong sayangin. Dahil darating yung araw na yung mga tao na tumutulong sa iyo, mawawala sila. So paano na kung ikaw ay walang self-improvement? Losing ka din. Nawala sila, nawalan ka rin. Dahil hindi mo binigyan yung sarili mo na mag-improve. Lalong-lalo na sa mga magulang na ginawa na nila ang lahat para matulungan ka. Huwag mong sayangin yung mga legacy na gusto nila ipamana sa iyo. Kahit walang-wala na sila, ubos na kahit pasensya nila. Kahit yung luha na nila, inubos na nila sa kakaiyak. Dahil sa hirap, dapat mong tanggapin ng buong puso, ng buong buo, yung legacy na yon na sinusubukan nila i-build kasama ka. Para in the future, ikaw na naman yung magiging susi ng ibang tao. Alam niyo, napakaganda, napaka-peaceful kapag meron tayong nagagawa. Meron tayong kabutihan na nagagawa sa ibang tao at sa ating sarili. Kasi kung ano yung mga actions, ano yung mga thinking, yung mga thoughts na pinapasok natin sa mindset natin, yung mga ginagawa natin, yun din ang prayer. Kung nilalagay mo sa isipan mo na gusto mo makamit ito, may purpose na to, itong pangarap mo na to, ay isang prayer din yan. Huwag mong maliitin yung tulong ng iba. Huwag mo silang i-take advantage. Dapat mo yun pahalagahan. Dahil kapag ikaw naman yung tumulong sa iba, tinuturuan mo din yung mga tao na yun na kailangan magsikap. Kailangan magkaroon ng purpose sa buhay para sila naman ang magkaroon ng meaning yung kanilang buhay. Nandito tayo sa mundo para magkaroon ng meaning yung ating buhay. Purpose sa ating buhay na kailangan natin buuhin para magkaroon tayo ng impact sa ibang tao. Tinutulungan ka, dapat kailangan mong i-improve yung sarili mo. Dahil yung mga tao na tumulong sa'yo
ay tinuturuan ka nila na para ipasa kung ano yung naibigay sa'yo. Huwag mong itigil sa'yo. Huwag mong stop doon sa sarili mo. Kailangan mong i-work out yung sarili mo para maipasa mo rin sa ibang tao. Diba? Parang kayamanan din ng mga parents. Ano yung yaman ng mga parents? 'Di ba? Namamana ng generation by generation, 'di ba? Dahil kung ano yung meron sila ay pinapahalagahan. Yung credibility, yung dignity nila, 'di ba? So lahat ay mahalaga sa kanila. Hindi sinayang. Kaya kahit ngayon yung ginagawa nila ay para sa next generation. Pati ika-fifth generation ay kayang-kaya ipasa yung mga legacy na yun. Naalala mo, kahit simpleng mga bagay galing sa mama, apo mo, galing sa grandmother mo or grandfather mo, iminana ng parents mo. At ngayon yung parents mo, knock on wood, wala na, and then ikaw naman yung tagapagmana. Ganun lang yun. Kaya wag mong itigil sa iyong sarili, yung legacy na ginawa, na binuo ng ibang tao. Dapat mo rin buhayin yung legacy na yun para makinabang yung sa susunod na generation. Diba? Nakakahiya. Nakakahiya na hanggang doon ka na lang sa level ng tumatanggap. Pero ikaw, walang naibigay sa iba. So parang nandoon tayo sa stage na selfish. Selfish tayo doon sa part na yun. Kapag tayo lang ay gusto lang tumanggap, pero hindi tayo nakakatulong sa iba. So, paano malalaman na hindi ka selfish at gusto mo buhayin yung legacy na binigay ng ibang tao sa'yo? Nag-i-effort ka. Ini-improve mo yung sarili mo. Nagkaroon ka ng purpose. Binibuild mo yung sarili mo. Dahil ayaw mo masayang yung mga kabutihan na ipamana ng ibang tao sa'yo. Lalong-lalo na yung sacrifice nila. Yung pagtuturo sa'yo. Mga magandang bagay, mga magandang salita na ipinasa nila sa atin. Dapat hindi titigil yung mga legacy nila sa atin. Dapat tayo mismo, kailangan natin i-improve para maipasa natin sa ibang tao. Huwag tayong maging selfish. So dapat kung ano yung natatanggap natin, padamihin natin. Palawakin natin. Para mas marami ang makinabang. Mas marami ang magi-enjoy. At marami kang matutulungan. Dahil hindi mo itinigil at sinubukan mo na buhayin yung legacy na natanggap mo galing sa ibang tao. Huwag mong sayangin. Huwag kang maging selfish. Kung ikaw ay tagatanggap, dapat gawin mo rin ng isang magandang lesson yung mga natatanggap mo para maipasa mo sa ibang tao at sa magiging future at next generation. Wag maging selfish. Dapat magkaroon ka ng meaning at purpose sa iyong buhay para ikaw naman yung magkaroon ng impact sa ibang tao. Okay?
So, dyan lang tayo natatapos. At magkikita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Okay? Happy weekend everyone! Enjoy your weekend! Bye-bye!